ating pong itackle ngayon gabi ay ang patungkol sa spiritual anchor of the Christian life. Pag sinabing anchor, ito yung angkla. Yan. May angkla. Saan kayo nakakakita ng anchor? Sa barko, di ba? Yan. So, makipagbukas po tayo dyan sa Aklat ng Roma, chapter 12, verse 12. So, yan. So, if I remember kanina habang nag-check ako ng mga devotion, yung values ni Bishop ay mayroon na nakapag-devotion nun. Sa Colossians 3:5 siya. Yan. So, it so happen na we are one in the Spirit. So, sabi dito sa Romans 12:12, kung mayroon po na kayong mga Biblia, ang sabi po dyan, Tagalog po ang ating Bible na kukuhanan. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Amen. So sabi po dyan sa English po, tatlo po yan na sentence. Sabi dyan, let your hope keep you joyful. Be patient in your troubles and pray at all times. So pagpalain po tayong lahat sa pagkabasa po ng salita ng Diyos. Kayo po'y manalangin. Panginoon, minsan pa po sa gabing ito, dalangin ko, O Diyos, na patuloy kang magkalob sa amin ng kalakasan. I-open mo po yung aming mga paningin, maging yung aming pandinig, lahat na bahagi sa buhay namin, na may kakayanan na magbigay kaluguran sa iyong dakilang pangalan. Gamitin mo po, O Diyos, ang aming buhay sa gabing ito. Nawa lahat kami na narito ngayon ay magkaroon kami ng kaliwanagan, maunawaan namin ang mga salita mo na aming nabasa ngayon. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy kang magkaloob ng banal mong pag-iingat sa bawat isa sa amin na narito ngayon. Siluhan mo po ng banal mong dugo ang lahat na bahagi ng lugar po na ito na aming pinagtitipunan, pasimula sa kanan at sa kaliwa, sa unahan at sa hulihan, by the blood of Jesus, maging yung mga gamit namin sa labas, Panginoon. Sugin mo yung laksa-alaksang anghel upang patuloy na magsubaybay sa bawat isa sa amin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. So ulitin ko po, sabi po dyan sa Tagalog, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. So sabi po dito, be joyful. So alam niyo po ba na ito pong mga talata na ito po ay nagsisilbi na isa pong angkla sa espiritualidad natin. Spiritual anchor. It refers to our faith, prayer life in the teaching of God. So, sabi nga, ang talatang ito, isa ito sa nagbibigay sa atin ng angkla sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. Amen. So, dapat natin na ikagalak yung ating pag-asa. Amen. At sabi nga, be patient in our troubles. So, di ba nung mga nakaraan na pakinggan natin yung magpakatatag tayo sa kabila ng kapighatian at tayo'y manalangin sa lahat ng oras. Sapagkat sabi nga, ang panahon ngayon ay hindi na katulad nung dati. Amen po ba? So, mga risky na yung ating panahon ngayon. So, mayroon tayong makikita dito na mga tatlong bagay na practical na kaparaanan bilang mga mananampalataya na pwedeng maging gawin natin itong direksyon sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen. So na makita natin dito yung tatlong paraan na pwedeng mag-guide sa atin sa araw-araw na mga pressures ng buhay natin. Kayo ba'y napipressure sa araw-araw na pamumuhay? Amen. So lahat tayo, walang magsasabi, ay, kayo lang yun. Kami hindi. Hindi po totoo yun. Lahat tayo, napipressured tayo. So, itong tatlong bagay na paraan upang makatulong sa atin na sa buhay ang salita ng Diyos. Ito ay tatlong bagay at una, nandirito po, finding strength in the promises of God. So sa kabila ng ating mga pinagdadaanan,
dapat makita natin yung kalakasan natin sa mga pangako ng Diyos. Amen. So mabubuhay tayo ayon sa pangako ng Panginoon. Turning to His Word to replace our worry. So sa kabila ng ating mga pag-aalala, ay balikan natin ang salita ng Diyos. Ibalik natin sa Panginoon yung kanyang mga pangako. Amen po ba? Isa ito sa dapat na magbibigay sa atin ng layunin sa araw-araw natin na buhay na pinagdadaanan. Dito tayo makakakuha ng kalakasan. Amen po ba? Dito tayo makakakuha ng kalakasan sa mga pangako ng Panginoon. Kaya balikan lagi natin ang salita ng Diyos. And fare with His peace and power. So yan, so makikita natin, yung sa kabila ng pag-aalala, sa kabila ng pagkatakot, ay bumalik tayo sa salita ng Diyos. Balikan natin yung mga pangako ng Diyos sa atin. Ito yung magiging kapalit ng ating worrying, fearing, doubting, yung mga promises ng God. Number 2 na pwedeng magbigay sa atin ng gabay sa ating binasa, enduring hardship with grace. Ibig sabihin, ito yung pagdadala ng krus na mayroong karangalan. Amen. So, yung lahat natin mga pinagdadaanan, wag natin seryosohin, as in serious na serious, kundi lagi tayong tumingin sa pangako ng Panginoon. So, enduring hardship with grace. O kaya sa Tagalog, ito yung pagdadala ng krus ng mayroong karangalan. Ibig sabihin, sa kabila ng mabigat na mga pasanin, magkakakita pa rin tayo ng kalakasan sa pangako ng Diyos. And then number 3, remaining devoted to conversation with Him. Ito yung sinasabi natin na keeping connected or keeping rooted, constant intimacy with God. So, minsan sa dami-dami na ng ating mga ginagawa, sa dami-dami ng ating mga focus, huwag nating kalilimutan yung ating intimacy, yung ating malalim na relasyon sa ating Panginoon. Sa bawat araw, hindi hadlang, ay marami kasi akong ginagawa, kaya hindi ko nagawa ito. Wag po tayong magpakabisi na porket mayroon tayong Bible study, mayroon tayong hayo, mayroon tayong Jericho. Hindi po yan, wag nating gawing rason para hindi tayo makapag-pray. Alam niyo po ba, ito yung sinasabi, baka busy ka lang sa kaharian, hindi ka busy sa hari. So unahin natin na pagkabisihan yung hari. Amen po ba? Kasi alam niyo po, kahit po anong gawin natin, kung hindi tayo makipag-connect sa Panginoon at gawa lang tayo ng gawa, bagamat ito ay sa ubasan niya, wala pa rin po itong punto sa harapan ng Diyos. Marami po, sabi nga, kahit daw mga pastor, maraming busy sa kaharian, pero yung tunay na hari ay hindi na sila na busy. So, dapat maging busy tayo sa tunay na hari, remaining devoted, remaining connected sa conversation natin sa ating Diyos na buhay. Amen. So, yun yung dapat nating gawin. So, in these verses, there are 3 part of spiritual anchor for the Christian life. So, mayroong 3 bahagi na dapat tayong matutunan sa angkla na ito sa ating spiritualidad. So, ano po itong mga ito? Number 1, be joyful in hope. So, dito rin natin mababasa sa verse na 12 ng ating binasa. Bigyan natin ng punto o kahulugan itong first sentence sa ating binasa sa Romans 12:12. Sabi po dito, be joyful in hope. Ano ba yung konsepto nito? True Christian's hope is not wishful thinking. So lagi po nating tatandaan, ang tunay na pag-asa ng mga mananampalataya ay hindi ito yung pangarap lang. Amen po ba? It is the confident, rock-solid explanation of God's future and promises. Ibig sabihin, ang tunay na pag-asa ng mga mananampalataya kay Kristo ay hindi ito nababase sa pag-asa na nagbabaka sakali lang tayo.
dapat mayroon tayong pananampalataya. Amen po ba? Mayroong matibay na pananalig na nakasalig sa katapatan ng Diyos. Hindi katulad ng sana magkatotoo na, may halong pag-alinlangan. Amen? So, wag ganun. So, sabi nga, ito yung totoo ng pag-asa natin. Pag tayo nagsasalita, alisin natin lagi yung sana. Amen po ba? Kasi parang may doubting tayo. Sana, una nga, laging may pag-angkin tayo. Sabi nga, it is the confident, rock solid exploration ng promises ng Panginoon sa ating mga kinabukasan. Wag lang kapag mayroon tayong mga inaasahang bagay, lalo na tayo mga mananampalataya, ilisin natin yung sana. Pwede pa loobin ng Diyos. Amen ba? 'Di ba dati kasi literal na nakasabihan yung sana nga. 'Di ba tayo sa mga conversation natin, bagamat minsan alam niyo po ba ang pagiging mananampalataya, wag nating alisin sa atin na tayo'y na kay Kristo. Kahit po kausap natin hindi mananampalataya, dapat makita sa atin na tayo talaga ay mayroong matibay na sandigan. Amen po ba? Hindi yung nag-aalinlangan. Pero kapag sinabi mo, sana nga, di wala ka na rin pinagkaiba doon sa kaharap po na hindi mananampalataya. Alam niyo po ba, kapag laging ang word natin talagang hindi nagbabaka sakali, mahahaluan o mahahawa natin yung hindi mananampalataya. Yung inaangkin na agad natin. Amen po ba? Kasi pag doon, lalong hindi tayo tutugunin ng Panginoon. Amen po? So, paano natin mai-apply ito? Sabi nga, be joyful in hope. How can we apply this in our life? Yung self-application natin. No matter the current circumstances, believers are called to maintain a spirit of rejoicing because our ultimate hope rests in Christ, ultimate victory in the glory to come. Yan. So, paano ba tayo magkaroon ng masayahin o magalakin na yung pag-asa sa kabila ng mga pinagdadaanan natin? Ano ibig sabihin? Kahit na anong klaseng pagsubok mayroon tayo'y tinawag na ma-maintain natin yung pagiging masayahin. Dahil sabi nga, di ba, ang buhay ng Kristiyano ay laging masayang tunay. Kahit na may problema, hindi na nakikita kasi masayahin na tayo. Amen po ba? Yung sabi nga, bakit yung pinakapag-asa natin ay nakadepende na sa Panginoon. Na doon na alam natin na mayroon tayong pananagumpay sa darating na yung glory ng kaluwalhatian na paparating sa atin na inilaan ng Diyos. Amen po ba? And number 2 na makikita natin na bahagi ng spiritual anchor ng mga Christian, ito yung patient in affliction. Anong ibig po sabihin nito? To endure hardship, maging matiisin sa panahon ng pagsubok. Ang Greek word for affliction, it implies as pressure or tribulation, yung kahirapan. Amen po ba? Paul acknowledges that Christians will face difficulties. So si Paul man, alam niya na kapag ikaw ay naging mananampalataya na, pagdadaanan mo talaga ang pagtitiis. Amen po ba? Maging matiisin. But calls for an attitude of resignation. Sa kabila ng matiisin, dapat yung attitude natin ay, dapat na kaya pa rin nating hawakan. Amen po ba? So, sa kabila ng sitwasyon na mayroon tayo, as a leader or as a pastor, as a believer, as a follower of Christ, we must have an attitude of resignation. Mayroon dapat tayong ganun. Whatever we have to face, we can be sure that God is always with us. Ano man daw yung ating kinakaharap na problema, dapat sigurado tayo na kasama natin ang Diyos. Amen? Sabi nga dyan sa Isaiah 43 verse 2. Sino ba nakakasaulo niyan? Sabi niyan sa verse 2 ng Isaiah, kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ka matutupok.
Yun. Amen? Isaiah 43, verse 2. So, yun dapat sigurado lagi tayo na kahit ano man yung harapin natin, hindi tayo magagapi ng anumang mga sitwasyon na mayroon tayo. Kaya wag tayo laging magpaka-loner. Amen. Sino dito yung loner? Ibig sabihin yung malungkutin. Kasi pag ganun, parang mas lamang yung emotional natin kaysa spiritual. Dapat we can have a balanced life. Ibalansin natin yung buhay natin. Kapag nararamdaman natin ay loner na naman na ito, pakiramdam natin, parang nag-iisa na lang tayo, wala na tayong kakampi, lagi niyong tatandaan, hindi ka mang kampihan ng mundo, kakampi mo naman si Kristo. Amen. Yes, nandun yung pamimigati, nandun yung kalungkutan. Ba't lagi nating alalahanin, kasama natin si Lord. Amen. So, hindi dapat yan makikita sa atin. Sabi nga, patuloy tayo na magkaroon ng attitude kung paano natin i-handle yung mga pinagdadaanan natin. Whatever we have to face, we can be sure that God is always with us. Lagi nating tatandaan, ano man yung ating kakaharapin. Kahit na humarap man tayo sa malalim, kahit na nandun tayo sa malalim na tubig, gaano man yung kalalim, kasama pa rin natin ang Panginoon. Kahit na tumawid man tayo sa ilog, hindi pa rin tayo malulunod, sabi ni Propeta Isaias. Dumaan man tayo sa apoy, hindi pa rin tayo masusunog at hindi tayo matutupok. Amen po. So yan po ang propesya po ni Propeta Isaias. So paano naman natin i-apply ito sa ating mga buhay? Kasi sabi nga, di ba, madaling sabihin pero pagdating sa application, mahirap. Patience in trials means staying committed. Yan. Ibig sabihin daw po, ay maging committed tayo to our faith in trusting God's timing when life feels heavy or seemingly impossible situation arise. Kapag nakikita natin na parang imposible yung sitwasyon na matwist, na mabago, ipanatili natin yung ating pananampalataya at magtiwala tayo sa paraan ng Diyos. Amen po ba? Kapag nararamdaman natin na mabigat yung ating dinadala, ibigay natin lahat yun sa Panginoon. Amen po? Kasi yung iba na nag-a-action na agad bago ibigay sa Panginoon. So wag nating unahin yung ating sariling kaparaanan. Unahin natin yung paraan ng Diyos. Number 3, faithful in prayer. So ito yun sa ating panalangin. Ibig sabihin, sabi nga, alam niyo po ba na itong panalangin, ito yung ating sustaining force. Kung mayroon sustaining grace, may sustaining force. Amen po ba? May pwersa. Amen. Ito yung role ng panalangin sa buhay natin. Prayer is the sustaining force that makes joy and patience possible. Yan. Kung bakit yung ating kagalakan na nanatili at yung ating pagtitiis ay nagiging posible kahit sa tingin natin imposible, it's because of the sustaining force from the prayer natin. Yan. So, mula doon sa ating mga panalangin, siya yung nagsusustain sa atin. Kaya kung wala na tayong panalangin, yun lahat magiging makalimutin na tayo. Malilimutan na natin, ay, mayroon palang mentoring ngayon. Oo nga pala. Ay, may gawain pala. Ay, may Jericho nga pala. Nakalimutan ko na. Kasi nga, yung sustaining force natin, kulang. Amen po. Pero kapag araw-araw tayo na lagi yun yung ginagawa natin, minsan sumusobra pa yung desire natin, na overwhelmed tayo, kahit na yung physical natin, kahit na mayroon tayong nararamdaman, it's because of the sustaining force. Amen po ba? Na siya yung nagpapatatag sa atin, kaya naging magalak tayo, kahit na napapagod, kahit na mahirap gumising sa madaling araw, nagigising tayo. 'Di ba? Ngayon yung Jericho natin na transfer sa panghapon. Amen po ba? So, kumbaga sa hapon, yun naman ay 4 to 5. So, ibig sabihin, wala pang isang oras na naiikot namin kasi maliit lang yung lugar doon sa Pulang Bubong. So, kumbaga nagagawa na natin yung bahagi natin. Nagagawa pa namin ng 2 ikot. Yan. Kasi sa pangalawang ikot, lahat na yung mga street na yun, binabaybay na namin pa ganon. Yan. So, unang ikot namin, isa lang, tapos pa ganyan, pa ganon. Pero yung pangalawa, mula na naman doon sa street ng gate,
Ginagano na kami, sinisigsag na namin yung, anlilit lang naman, kikitid naman ang mga street doon. So, hindi po inyo maging rason na kung magsasaing pa kasi ako, magluluto pa kasi ako, hindi po maaapektuhan yung oras ng pagluluto natin. Kapag sumunod lang po tayo sa oras, 4 to 5. Pero kapag kasi alam natin na 4 to 5, dapat 10 minutes nandoon na tayo. Kasi ganun ang ginagawa namin in 2 days. So, umalis kami dito 10 minutes. So, pagdating namin doon, pagtawid namin, saka naman doon, parating naman si Sister Robe. So, nagpanabay lang kami. Kaya, naumpisa namin yung 4 na umikot kami. So, ganun. Kailangan maglalagay tayo ng allowance para 4 na yun. Kapag 4 na, sabihin nyo, ay wala na akong kasabay, dumating kayo sa meeting place, paano yan, wala na kaming kasabay? Mayroon yun, nauna na sa inyo. Kasi kanina, ganun din, nakita na lang namin, paglingo namin doon sa dulo, nandoon, namamaybay din yung dalawa nating kapatid. O, di ba? So, ganun lang po. So, kailangan lang na talagang yung kalakasan. Laging lamang talaga yung ating affection sa Panginoon. It is the lifeline that allows believers to enter God's presence and gain eternal perspective. Sabi nga, ang pananalangin, ito yung nagsisilbi natin na lifeline na siyang nag-aalaw sa bawat isa sa atin na makapasok tayo sa presensya ng Panginoon upang makamit natin yung mga pangwalang hanggang pananaw. Yan. So, kung hindi tayo nananalangin, hindi naman tayo makakita ng vision. Amen po ba? So, ito ay nagbibigay lakas upang maging posible ang kagalakan at pagtitiis. Yan. Kung walang pananalangin, so hindi tayo bibigyan ng kagalakan at hindi natin mapagtagumpayan yung pagtitiis. So, paano na natin i-apply sa ating mga sarili? This requires devotion and consistency. Yan. So, kailangan ito ng devotion at yung ating pagiging mapagpatuloy. Prayer should not be a last resort, but our primary defense when combating eternal and external pressures. Ibig sabihin po sa Tagalog, ang panalangin ay hindi dapat nagiging huling paraan kapag wala nang natitirang solusyon. Amen. So, iba kasi sa atin, una muna solusyon bago panalangin. Pero lagi nating tatandaan, hindi daw dapat nagiging huling paraan ang pananalangin kapag wala nang natitirang solusyon. Ito ang ating pinakamabisang sandata at unang panlaban sa mga pagsubok sa loob at labas ng ating buhay. Sa pamamagitan ng paglapit agad sa Diyos, ipinapasa natin sa Kanya ang ating mga kabalisahan. Yan. So, wag nating ipasa muna yung ating pagkabalisa sa ating mga kaibigan. Ipasa muna natin sa ating Panginoon. Amen po ba? So, yun po yung dapat natin magawin. Patuloy tayong makalakad kasama ni Jesus habang buhay. So, ano man ang mangyari o kahit ano pang pagsubok ang dumating sa ating mga buhay, ito ay isang magandang paalala na ang kanyang biyaya at ang pag-ibig ang magsisilbing lakas natin sa bawat araw. Yan. So, yung ating, so kung hindi tayo mananalangin, so hindi tayo, walang buhay na dadaloy sa atin. So, lagi nating tatandaan, ang panalangin, ito na yung sustaining life natin. Ito, kung bakit tayo tumatatag dahil sa panalangin. Amen. So, wag lagi tayong nakaasa, ay minanalangin. Pero alam niyo po ba, kahit na gaano po kalayo ang distansya, kapag po mayroon po talaga tayong backbone na panalangin, ay nararamdaman po yan ng ating mga kapatid. Amen. Sabi nga, isang nagpapatotoo nga na ating mga kapatid, na kahit na sa malayo, kahit na wala sa oras, alam nila na may nagpipray sa kanila. Kasi para bang kahit matulog ka, bigla kang magigising, parang minaririnig kang nagpipray. Amen. Alam niyo po ba, kahit ako magkaroon ako ng yung tulog ba na, as in, alam niyo ba yung tulog na, as in tulog na parang wala nang disturbo. Pero pagdating ng 2 o'clock, bago mag-alarm ang aking cellphone,
2:05 ka. Ginagawa akong 2:05. Pero alam niyo po ba, 2:00 pa lang, gising na ako. Kahit na anong sarap ng tulog ko, na nakakarinig ako ng worship, may kumakanta, lalo na prayer. Kaya pag 2:00 niya, alam ko ng 2:00 niya, bigla akong babangon. Tapos lalabas ako bigla dyan. Si tatay nakikita ko. Hindi lang ako nagpapahalata sa kanya. Panay ang panalangin yan. Kahit na gaano kasarap ng tulog ko, basta pag 2:00 na yan, bigla ako nga babangon yan. Alam ko na may nagpe-pray. Pero hindi ko naman hinuhula na 2:00 na, babangon na ako. Kasi hindi naman tayo makakapanghula ng oras kapag masarap ang tulog natin. So, ibig sabihin, Holy Spirit na yung naggigising sa atin dahil sa panalangin. So, maraming nakakaranas ng gano'n, may nagpipray na sa akin. 2:00 pa lang, may nagpipray na. Yung 2:00 po na yun, kalahatian na po yun sa panalangin. Si tatay. Kasi mga 3:30, yun, tapos pa lang siya mag-pray. 4:00, saka lang siya matutulog. Kaya, yun po yung atin laging babantayan sa sarili natin. Kailangan manatili sa atin yung kagalakan, magkaroon tayo ng pagtitiis, at yung patuloy natin, yung consistency natin, na mga nakakapagpatuloy tayo sa kabila ng mga circumstansya sa buhay, nandun, we must go on with our life dahil kasama natin ang Diyos. Amen. So, huwag kayong matitinag. Minsan may pagkakataon, lahat naman tayo, so hindi natin ini-ignore yun. May mga sitwasyon na nanghihina tayo, nanglulupaypay. Minsan, I admit din, nararanasan ko yan. Yung sa panahon, lalo na kapag yung sitwasyon ba ay marami talaga nga mga pinagdadaanan na nakakapag-broke talaga ng heart natin, yung mga parating na mga sitwasyon na ating may kinakaharap. Minsan kahit sa pag-aaral, dumadating din sa point, so parang hindi ko alam kung paano ako mag-uumpisa, hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa. Pero ang ginagawa ko niyan, ganito lang ako lagi, Lord, bakit, ano ba Lord, ano ba yung mensahe mo Lord? Ganito lang, lagi ko lang na, inuulit-ulit ko lang na inaano itong Biblia ko, di ba? Mas makapal ang Bible ko kaysa inyo. Binubuklat ko yan, Lord, ano po ba yung gusto mong ipamensahe sa akin? Hindi yung gusto ko lang, kundi gusto mo. Kapag nag-reveal ang Lord ng isang verse yan, kahit saang aklat yan, kahit lumang tipan man yan, bagong tipan man yan, tinitingnan ko agad yun. Ayaw kong makalimutan yun. Kasi kapag nagsasabi na ako, Lord, ano ba yung gusto mo? Alam ko may tinig ang Panginoon na darating sa akin. Kaya doon ako nananahan sa kung ano yung tinig ng Panginoon. Kapag may isa lang na impact ng word sa akin, tinitingnan ko na agad yun. Yun na yun. Kasi mahirap kapag tayong may gusto, marami tayong gusto eh. Minsan dahil sa marami tayong nagugusto na talata, dahil magagandang mga talata na nakikita natin, hindi natin malaman kung ano yung imimensahe natin. Pero kapag isa lang nag-impact lang sa atin, sa tenga natin at sa heart natin, dumiretso yan sa isip natin, ito na yun. Amen? So ito na yun. Hindi naman kailangan na napakahaba ng talata. Kundi kapag nagbigay si Lord ng isang talata, mayroon niya ng mga supporting verse na ibibigay din sa atin. Katulad sa Romans 12:12, di ba? Binigyan niya tayo. Nandyan pa nga yung James James 1 about sa pagsubok Pero talagang kinuha ko talaga, binigyan ko talaga ng din yung Isaias. Kasi maganda yung propesya ni Isaias, di ba? Kahit na anong pagsubok, kahit dumaan ka man sa tubig, o hindi ka malulunod, tumawid ka ng ilog, di ka malulunod. Dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog. Di ba? So, iyan na nagpapakita talaga ng kapangyarihan talaga ng Diyos, sumasa atin ang Diyos. Kasi nahalin tulad sa, di ba? Literally, tingnan mo, literally, hawakan lang natin yung apoy, anong mangyayari? Di ba, mapapasok tayo. Sa ilog, tingin pa lang natin, kapag masulog yung ilog, akala natin, malulunod na, di pa nga nag-step tayo doon sa ilog. Pero dahil sa pangako ng Panginoon, kasama natin siya, yun yung kalakasan natin. Kaya lagi nating balikan ang pangako ng Diyos. Kahit na tayo tinugunan ng Panginoon sa mga prayer request natin, lagi pa rin natin babalikan ang pangako ng Panginoon. Huwag tayong makalimot. Amen po ba? Kasi lahat na mayroon tayo, iyan ay mula sa Diyos.
Wala tayong maipagmamalaki. Ay, kung hindi dahil sa akin. Nako, tayo naman ay wala. Tayo naman ay nagmula sa Diyos. Kung wala si Lord, wala tayo dito. Na ako nga, isipin ko lang yung buhay ko. Kung hindi ako binigyan ng Lord ng second life, second chance, ay di wala din naman ako dito. So, what for yung buhay ko kung hindi binigay ito ng Panginoon? Kaya, gamitin natin para sa kanyang kapurihan bilang ganti natin sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi kung hindi tayo minahal ng Diyos, wala tayong lahat dito. Siya ang unang nagmahal sa atin. Mayroon tayong mga kanya-kanyang sitwasyon sa buhay. Meron tayong mga kanya-kanyang mga pinagdaanan, mga nakaraan. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, kaya tayo nariritong lahat ngayon nandirito. Kaya kailangan bawat araw para sa ating lahat na naririto ay pagpapala. Kahit wala man tayong nakikitang biyaya, bawat araw sa pagising natin, pagpapala yan. Amen. Salamat sa Diyos, nawa ay meron tayong natutunan. Father God in heaven, we thank you, Lord, for this uh, short message na patuloy namin na nililimi upang magkaroon kami ng gabay sa aming buhay. Sabi mga Panginoon, isa ito na maging direksyon namin sa mga pressures ng buhay na pinagdadaanan namin sa bawat araw ng buhay na kinakaharap namin. Salamat po Panginoon sa karunungan na pinahiram mo sa buhay ko. Nawa ay magkaroon ito ng malalim na pagrema o pag-impact sa buhay at sa puso namin, Panginoon. Dalangin ko patuloy na lahat kami narito ngayon, idaloy mo patuloy ang espiritu mo. Pagkaisahin mo po kami sa iyong espiritu at patuloy ka nga mamuhay, manahan sa puso namin at sa buhay namin. Salamat po Panginoon sa pagkakataong ito. Marapat lamang na ikaw ay tumanggap sa amin ng mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.